Ayo, panibagong araw, panibagong vlog tayo mga kalakwatsero. So ngayon po ay meron ulit tayong isi-share sa ating mga nag-aalaga ng crayfish. Ano po? Bali may dagdag ako na trapal pond. Ito yung aking sit-up na ginawa ngayon. So ako na lang yung gumawa kaysa sa bumili, ano po, ng dati nangyari kasi ang dami kong nakikita sa tuwing magtitingin ako ng pwede kong orderin na bago ay ang dami ko pong nakikitang mga negative. Oops, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para kapag meron po ulit tayo mga bagong video about crayfish farming and backyard farming, yan, mga agribusiness. So yan po yung ating mga ina-upload. Okay, so yun na nga. Papakita ko po sa inyo ang aking setup. Na-setup ko na po ito kahapon. Ayan, ito na yung setup ko. Nababara na nga ng tubig yan. Kasi kahapon ko pa ito ginawa. Ito yung ating concrete pan. So ang idinugtong ko rito kasi medyo kulang na sa budget. Pinagkasya lang po yung budget na may bumili ng ating crayfish. Pinagkasya lang po natin ang ating budget. So ito yon ang aking ginawa na trapal pan. Ayan, bali, ang ginawa ko nito, nung una kasi tumingin ako sa online. Pero ang dami kong mga negatibong nakikita, issue, ang dami pong may leak. Yun yung nagiging problema. Kahit pa machine na gumagawa doon sa mga kantuhan, pero ang dami pa rin pong negatibong nababasa na may mga leak talaga siya, and then ginagawa na lang po ng paraan ng bumibili. Kaya ginawa ko, ako na lang ang gumawa po ng pan. So bali, ang sukat ng pan na to ay 2 feet. Okay, 2 feet by ilang feet na ba to? 2 meters ito ang haba nito papunta doon, 2 meters. Tapos ang taas naman ay 1.5 feet or 18 inches. So ito po yung pagkakayari ko. Yan, ginanyan ko lang, binakuran ko dyan, poste, tapos kabila ay dikit na sa pader, tapos doon naman sa kabila, pinakambakod din yan. Dinikit ko na rin lang, tapos nilagyan natin ng poste dyan, bali 3 poste. Tapos nilagyan ko lang ng pinakang harang dito. So yan, sigurado na wala siyang leak. Binutasan ko rito, ayan, nakita nyo ba yung mga butas na yan? May 3 butas yan, kabi-kabilaan. At saka doon. Yan, nakita nyo naman. Ayan, may mga butas po yan. So, ang purpose ko po yan ay overflowing. No? Halimbawa, umulan. Or, kasi hindi natin masabi kung biglang, sa bagay, nilalagyan naman namin ng takip. Pero panigurado, nilagyan ko na lang po ng butas dyan para pinakang overflowing na wag pong umapaw yung ating pond. At ngayon, nakasit up na po yan. Ito yung aking pump. Yan. So, ang pump na ginamit ko rito ay bali, saan na yan? Hindi ko makita yung specification ng ating pump. Yan. So, kayo na lang po ang magbasa ng ating specification ng pump natin. Bali, 20 watts po yan. WP200. Ang po niyan ay 1,200 liter per minute. Ang kaya po niyang i-pump. Kaya niyang iangat. Tapos parang 3 meters ang taas ng kanyang dapat dapat hindi po siya lalampas sa 3 meters. Kaya kung ang inyo pong setup ay mas mataas sa 3 meters, ay dapat mas malaking pump po ang gagamitin niyo. And mas malaki ang inyong tangke sa filter, dapat mas malaki po ang inyong gagamitin. So ito naman yung aking filter. Yan, ang filtration ko, ito na po yan, may uling na rito. Ang ilalim niyan ay graba or yung pebbles, mga ganyang kalalaki. Yan, ang ilalim niyan. Tapos ang kasunod uling. And then ang kasunod nito sa ibabaw, lalagyan natin ng foam, kahit po manipis na foam. Pinakang tawag dito, pinakang filter talaga natin na yung may mga maliliit na particles po na maisasama ay masasala pa rin niya.
So ang uling, ang setup ko po ay may uling kasi ang uling po ay antibacteria yan. Kaya at the same time, pangtanggal po ng amoy. So kaya nilalagyan ko po talaga ng uling ang aking filter. So ganyan lang po ang setup ko, bato. Kaya nasa ilalim bato, ganyan lang kaliit ang ating actually 12 liters lang to. So 12 liters, ang kaya naman ng ating pump ay ilan ba yun? 1,000? Ilan na ba yun? Nakalimutan ko. Per liter, ano po. So yan po yung kaya niyang i-pump. Ano po? 1,200 liters per minute. So ito naman ay 12 liters lang. Okay, so yun mga kalakwatsero, ang ginawa ko, binutasan ko lang ito dito ng 4. Yan, 4 lang po yan ang binutas ko. Kasi sa gitna ko po siya ilalagay. Yun po yung purpose ko. No, sa gitna. Papakita ko po sa inyo kapag na-set up na po natin. So, tuloy ko lang itong paglalagay ng uling. Ayan, hindi pa natatapos. Okay, so bali 3 layer lang po ang gagawin natin. Initial setup natin mga kalakwatsero sa ating pan ngayon. Gumagana na yung pump. Pero apaw-apaw. Maliit kasi yung maliit yung aking tawag dyan, yung butas natin. So ang gagawin ko ay palalakihan ko siya. Palalakihan o dadagdagan natin. Gawin natin 3 siguro. Yun lang yung option yan. Malaki, palakihan or dagdagan. Para hindi mapuno yung ating filter box. So, okay na okay yan, ganda ng natin, 4. Pag yan ay pinalakihan pa natin, medyo tataas pa yang or bababa ng konti, pero malaki na yung volume ng tubig. Okay, malaki ang volume, hihina yung pressure. So, pwede nating paliit, ganyan ang kaliliit, pero dadamihan para ang abot ng kanyang mga ay ganyan pa rin kalayo, mga 1 pie mula sa ating filter box. Mas okay na siguro na ganyan lang kaliliit pero malayo isa doon sa medyo malaki. Bababa po yan kasi lalaki yung volume ng tubig pero hihina ang pressure niya. So ganun po yun. Kaya ayan, apaw-apaw siya rito kasi malaki rin po ito, 1,200 liters per minute. 12 liters lang po ito. Yeah, kaya wala pa namang adjustan. Pero titingnan ko kung may adjustan ito ng pump, para pahinain natin ng konti. Okay, mamaya ulit mga kalakwatsero kapag na-perfect na natin ito. Okay, ayusin ko lang. So yun na nga mga kalakwatsero, tapos na yung ating setup ng pan natin. Ayan, ready na. Nasa gitna lang yung ating yung ating filter. Ayan. So meron na rin ako ritong nailagay na hides. So kumbaga ready na po to. At bukas ay lilinisin na lang ulit natin itong pan. Tatanggalin ko itong pinambabad na ito, saka natin lalagyan ng bagong crevice. Kasi ang gagawin ko naman, itong isa na to, iisa-isahin ko po itong 3 na to. Itong isa na to, ililipat ko ang laman dito. Tapos re-repairin ko po ito kasi may leak na naman. Ayan Yan, basa lagi. Ayan. Pati dulo sa dulo. Ayan, lagi basa. Kaya nga po, may na-ready na rin akong trapal na katulad nito. Lalagyan ko na po siya ng trapal kasi masyadong magastos ang re-repair lagi at saka hassle masyado sa alaga natin na palipat-lipat. Magkano nga ba ginastos natin sa trapal na ito, sa ganito pong setup? Tumingin ako sa online nga ay yung ganito kalaki, nasa 900 plus, plus shipping. So, yun po yung babayaran, And then, ang isang negative ko pong nakikita, ang daming nagrereklamo na laging may leak ang kanto. So, kaya yon, ang ginawa ko na lang ay DIY. Nag-DIY na lang po ako ng ganito. At magkano nga ba ang ginastos ko rito? Okay? So, kasama na po lahat yan. Kasama na yung pump, kasama yung ating tawag yan, filter. So,
sit up na po siya. Ayan na siya, gumagana na po siya. Siguro ipagpalagay natin na 300 plus ito. Okay, pagpalagay na yung ano ay 400 na diretso. 400 din yung pump, de 800 na. Itong ano natin, itong box natin ay 138, parang 138 yan. So, plus 138 plus 80. So, ipagpalagay natin na 200 itong hose at saka itong box. Plus yung ano ay 80. Sige, 300 kasama to. Okay, 300. Magkano na? 400, 1,100 plus 150 na box ay na PVC. Okay, 1,100, 1,250. Okay, so mga ibang ginamit diyan. Siguro ipagpalagay na natin na 1,300. 400 na, sige. 1,400 na ang ating ginastos. Dito, sa isang sit-up na to, kompleto po yan. DIY lang po ang ginawa ko. Ayan. So, wala tayo sakit ng ulo na mayroong leak, no, sa kanto. O, kasi tupi lang naman yung ano na yan. Siguradong wala tayong leak dyan. Huwag lang matusok. Okay, so, yun mga kalakwatsero, sana nagkaroon po tayo ng idea. 1,400, meron na tayong sit-up na pan na ganito kalaki. Okay? So, yon ang sukat nito ay 2 meters by 2 meters by ito ay nasa 2 feet mahigit. Tapos ang taas niyan ay 18 centimeters, 1.5 feet. Okay, so sana nagkatulong ang sit-up na ito mga kalakwatsero, ang video ito sa mga gustong mag-sit up ng kanilang pond, mini pond, no, gustong magsimula ng crayfish. At pwede po kayong pwede dito sa area namin sa San Jose. Pwede kayong humingi ng payo o ng advice para sa libreng advice po 'yan kung gusto niyo mag-alaga ng crayfish. Okay? So, 'yon. Salamat ulit mga kalakwatsero kung nakaabot ka sa dulo ng video ito. Pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at piliin ang all para kapag meron po tayo mga bagong video ay agad-agad po kayong manonotify. Yan lang mga kalakwatsero. God bless po and bye-bye.